Mga kabayan, tumitindi ngayon ang bangayan ng magpinsan na sina Senadora Amy Marcos at House Speaker Martin Romualdez Jr. Ito ay matapos lantarang ituro ni Senator Amy Marcos na galing sa mismong opisina ni Speaker ang tig 20 milyong pisong pondo bawat distrito kapalit ng isinusulong nilang People's Initiative. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. Pero agad itong pinabulaanan ni Speaker Romualdez at sinabing puro marites lang yan, partikular ang mga pinapalabas na chismis ng Senado. Ito ay kahit marami ng ebidensya na siya ang nasa likod ng pangangalap ng pirma para sa charter change. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites na lumalabas yan sa Senate. A lot of speculation. Sinabi ni Senator Amy na hindi sumusunod ang kanyang pinsan sa utos mismo ng Pangulong BBM at wala siya umanong kwentang kausap, bagay na lalong uminit ang ulo ng senadora dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Senado at Kongreso. Panayang press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap ang hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the agreement with the Senate that was forged in the presence of the President. Dahil sa naging pahayag ni Senator Amy, hindi naman nagpakinag si Romualdez kung saan ay sinabi niya na patunayan na lang ang mga paratang sa kanya at dapat na lang daw mag-focus ang Senado sa kanilang trabaho at wag nang makialam sa PI. If they want to pursue or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso arbis, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority. Samantalang umamin naman si Senator Joel Villanueva na marami na siya natatanggap na ebidensya na galing sa mga congressman at tauhan ni Romualdez ang mga suhol sa mga mayor kapalit ng pirma ng kanilang mga distrito. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Si mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman is pointing his leader. Kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw niyo talagang aminin. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Saan kayo mas naniniwala? Kay Senator Amy ba o sa kanyang pinsan na si Speaker Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi ko updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Siyam na senador ang nakipagpulong kay Pangulong Marcos kahapon. Ayon sa presidential sister na si Senadora Amy Marcos, hiniling ni Senate President Mig Zubiri ang executive session dahil sa anyay problema hinggil sa ginagawang pangangalap ng pirma para amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng People's Initiative. Kontrobersyal ito dahil sinusuhulan umano ang mga tao para pumirma. Kumbinsido ang senadora na ang kanyang pinsa na si House Speaker Martin Romualdez ang nasa likod nito. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites na lumalabas yan sa Senate. A lot of speculation. Libo-libong reklamo na raw ang natanggap ng opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at may nakalap na rin daw siyang ebidensya, kabilang na ang audio recording ng 4 na kongresista na umaming sa Kamara mismo galing ang People's Initiative. Pinag-aaralan niyang ilabas ang mga ito sa hearing tungkol sa People's Initiative sa Martes. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman. Si mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni congressman, even a congressman is pointing his leader. Kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw niyo talagang aminin,
Para kina Marcos at Villanueva, may trust issue na o mahirap ng pagkatiwalaan ng mga kongresista. Lalo na't ayon sa senadora, sa naunang meeting ng Pangulo kasama ang mga mambabatas noong January 11, malinaw na napagkasunduang ititigil na ni Romualdez ang People's Initiative. Panay ang press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap ang hindi tapat. Is the entire government running rogue? The Congress is defying the agreement with the Senate that was forged in the presence of the President. Kanina, nakatanggap si Zubiri ng sulat mula kay Romualdez na nagsasabing suportado ng Kamara ang kanyang panukalang Resolution of both Houses No. 6 na aamyenda sa economic provisions at susuporta rin daw ito kung magsasagawa ng sariling People's Initiative ang Senado. Nainsulto raw si Villanueva rito dahil para sa kanya, nilinlang ng Kamara ang Senado sa pagpuslit ng People's Initiative. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? And then sasabihin sa iyo ulit, o para we make amends, mga liwa ka na din. Giit naman ni Romualdez, nais lang ipaabot ng Kamara ang pakikiisa nito sa Senado, pero may patutsyada rin siya. If they want to pursue or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Imbis na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA priority. Mabilis na nilinaw ni Senate President Mig Zubiri na walang diskusyon para sa People's Initiative mula sa Senado dahil dapat totoong manggaling ito sa taong bayan. Umaasa rin siyang mapipigilan ang nakaambang constitutional crisis. Hinamo naman ni Speaker Martin Romualdez ang pinsang si Senator Amy Marcos na patunayan ng aligasyon nito laban sa kanya. Ayon sa senadora, ang House Speaker umano ang nasa likod ng 20 million pesos na alokasyon para sa congressional districts upang isulong ang People's Initiative at timeline para sa charter change. Spaces, siguro, kausapin mo na siya. Nagmamanifest siguro, nakikinig sa mga mariter. Like, approve it and, you know, she has the proper means and ways to go to whatever form or to the formula that's approving. Kasi maraming manifest ng tumayag sa Senate. Nagpasaring naman si Speaker Romualdez sa Senado dahil sa panghihimasok sa People's Initiative na anyay hangad ng taong bayan. Dagdag pa nito, dapat trabaho ang intindihin ng mga mambabatas sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador hindi pa tapos. Tapusin ang trabaho. Naghihintay na ang mga bilito. Huwag mo na may bibis natin sa PI. Wala tayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, gagawin natin yung legislation. So let's focus on our work, to get down to work, buckle down. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. Alright? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary purpose. Sinabi naman ni Senator Marcos, masyadong maaga maging defensive ang mambabatas, gayong sa susunod na linggo pa isasagawa ang investigasyon ng Senado. Napakaraming text, napakaraming utos, napakaraming form, lahat ng galing sa kanila. Yung schedule, yung timeline, yung form, clearly derives from the Speaker's office. Nakakatawa kasi pati ako pinadalhan. Siguro sa 100 kong taon sa Congress, akala nila nandun pa rin ako, nasa listahan pa rin ako. Pinapadalan ako, kumpleto pa yung mga pangalan ng kanyang mga assistant, si Attorney Ek at yung isang staff member. Maliwanag naman kung saan galing. How grave of an offense is that kapag yung speaker mismo yung behind ng ganitong mga gawain, and what should be done po, ma'am? Yan ang kailangan hatulan, pero ang kinatatakutan ko, may matapang ba talaga na magsasalita?
Kaya eto nga, pinaghahandaan natin ang hearing, pero sa kabila nun, sa dinami-dami ng testigo, may magsasalita ba kung sino nag-utos? Ma'am, sabi niyo yung forms and skeds about PI malinaw na nanggagaling sa opisina ni Speaker Romualdez. To be sure lang, ma'am, you are convinced na si Speaker Romualdez ang nasa likod ng panunuhol para sa pirma? Well, definitely yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline na July 9 o July 9 ba yun? Tapos na ang lahat. At ibibigay na ng buong buo itong economic provisions, etc. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved.